ไม่ได้ข้อสอบ Nagsimula ang pelikula sa isang paaralan na nagngangalang St. Bernadette's High School, isang tanyag na paaralan sa lugar sa Bangkok, Thailand. At sa loob ng paaralan ay may isang grupo ng mga babaeng kilala sa larangan ng volleyball team na pinamumunuan ni Busaba, ang pinakamaganda at pinakapopular na estudyante sa buong eskwelahan. At bukod pa roon ay kilala rin ito bilang isang bully, at dahil sa kanyang asal ay may mga ilang estudyante ang ayaw sa kanya. At sa sumunod na araw ay dumating sa paaralan ang bago nilang estudyante na nagngangalang Jindhara, isang tahimik mahinhin at tila walang kamuwang-muwang sa mga patakaran ng social hierarchy sa paaralan, kung saan nagmula ito sa tahimik na probinsya at umaasang makapagsisimula ng panibagong buhay malayo sa dati niyang mga problema. Ngunit hindi niya alam na dito niya mararanasan ang pinakamatinding bangungot ng kanyang buhay. Noong unang araw niya sa paaralan ay tila maayos naman ang lahat kung saan may ilang estudyante ang mabait sa kanya, ngunit nang malaman ni Busaba na may bagong estudyanteng maganda at matalino, ay nagsimula na siyang mabwesit kay Jin dahil ayaw niyang may umaagaw ng pansin sa kanya dahil para sa kanya ang St. Bernadette ay kanyang teritoryo at walang pwedeng umagaw sa kanyang trono. Lumipat ang eksena sa kantin kung saan sinusubukan ni Orn na balaan si Jin na kung maaari ay huwag siyang makipagkaibigan kay Busaba dahil ito ay bully. Ngunit bago pa man niya masabi ito kay Jin, ay biglang dumating si Hong at nakiupo sa kanilang dalawa at ilang saglit lang ay binato ni Busaba si Hong ng buto ng fried chicken at sinabi na may naapakan siyang dumi ng aso kaya kailangan niyang punasan ang sapatos nito. Dahil sa takot ni Hong kay Busaba, ay agaran niyang pinunasan ang sapatos ni Busaba. Lumipat naman ang eksena sa gym kung saan may pinagtripan na namang kaklase si Busaba sa pamamagitan ng pag-spike nito sa bola patungo sa kanyang teammate. At nang dumating si Jin sa gym, ay hinamon niya si Busaba at sinabing mag-one-on-one sila. At sinabi na kung matalo niya ito ay titigilan na ni Busaba ang masamang pinaggagawa nito. At nang naglaban na ang mga ito, ay hindi sadyang napalakas ang pag-spike ni Jin sa bola kung saan tinamaan nito si Busaba. At dahil sa lakas ng pagkakahampas ay napatumba niya si Busaba sa court at nang susugurin na niya sana si Jin, ay biglang dumating ang kanilang coach at agarang inilayo ang dalawang player na ito sa isa't isa. Habang nasa kantin sina Jin at bago nitong mga kaibigan, ay ibinahagi ng mga ito kung paano sila binubuli ni Busaba araw-araw sa paaralan. Kaya't sinabi naman ni Jin sa kanila na dapat lumaban sila upang matigil ang kanyang pambubuli sa kanila. Dahil malalaman na nabuli rin pala si Jin sa dating niyang paaralan, kaya't nilabanan niya ito upang hindi na maulit ang pangbubuli nito sa kanya. Ngunit hindi nito sinabi na aksidente niyang napatay ang bully habang sila'y nag-aaway dahil aksidente niyang naitulak ito at nahulog mula sa rooftop. At habang nag-uusap ang mga ito, ay nadumihan ang skirt ni Jin kaya't agaran niya itong nilinis sa likod ng kantin at ilang saglit lang ay sumulpot sa likuran niya si Gan upang maghugas rin ng kamay. At nang makita sila ni Orin ay sinabihan niya si Jin na huwag pansinin si Gan dahil siya ang boyfriend ni Busaba. At nang nasa classroom na ang mga ito, ay kinumpronta ni Busaba si Jin at sinabi na kailangan nilang mag-usap sa itaas ng rooftop. Kaya't pinuntahan siya ni Jin at sinabi kaagad kay Busaba na sabihin na niya agad kung ano ang gusto niyang sabihin. Kaya naman dito na ibinahagi ni Busaba ang patungkol sa nangyari kahapon sa pagitan nilang dalawa, kung saan pinatawag siya ng kanilang coach at sinabihan na kung mauulit pa ang ginawa niya ay tatanggalin na siya sa paaralan. Kaya't sinabi niya kay Jin na nakipag-usap siya sa kanya upang tapusin na ang away sa kanilang dalawa. Dahil dito ay nakipagkamay si Jin sa kanya, senyales na pinapatawad na niya ito. Samantala nagpadala ng mensahe si Gan kay Jin hanggang sa nagchat na silang dalawa. Ngunit hindi alam ni Gan kung sino ang kanyang kachat dahil wala itong profile picture. Ngunit alam naman ni Jin na ito ay si Gan. At nang nakasalubong ni Jin si Busaba sa paaralan, ay nakiusap ito kay Jin kung pwedeng samahan siya nito dahil may tutoring gig siya at unang session niya ngayon at tila natatakot pa daw siyang pumuntang mag-isa. At nang sinamahan na niya si Busaba, ay tila nakaramdam ito ng kakaiba dahil ang patungo ito sa isang squatter at magulong lugar. Kaya't agaran sinabi ni Jin kay Busaba na uuwi na lang ito. Subalit pinigilan siya ni Busaba at pagpasok nila sa isang bahay, ay bumungad sa kanya ang mistulang club. At nang umakyat ang dalawa, ay may isang mukhang manyak na lalaki naghihintay kina Jin. At pagkatapos, ay binigyan nito ng pera si Busaba at iniwan si Jin mag-isa. At dito niya nalaman na ibinenta pala siya ni Busaba upang mabembang. At sa kabutihang palad ay may nakatagong kutsilyo si Jin sa kanyang baywang, kaya't nagawa niya itong labanan at natakasan ang mga bangag na lalaki. Kinabukasan ay agarang niyang sinugod si Busaba sa kantin, kung saan tinutukan niya ito ng kutsilyo at ibinahagi sa iba na ibinugaw siya nito sa isang club.
Ngunit tila kalmado lang si Busaba at sinabihan na wala siyang ebidensya sa kanyang mga paratang, kaya't walang nagawa si Jin kundi umalis na lang sa sama ng loob, samantala niyaya ni Busaba si Gan na manood ng sine at siya ang taya. Ngunit sinabihan siya nito na hindi siya pwede ngayong araw dahil pupunta siya sa kanyang ina at nangakong sa susunod na lang. Dahil rito ay nagalit si Busaba at sinabing baka may iba na itong babae, ngunit tumanggi si Gan at sumagot na si Busaba lang ang babaeng mahal nito. At nang makita ni Gan na nakaalis na ang madita niyang nobya, ay agarang chinat nito ang kanyang secret admirer na si Jin, kung saan hinihiling nito na magpakita na ito sa kanya. Ngunit biglang dumating si Busaba at nakita niya ang phone ni Gan na may ibang kachat na babae kaya't ibinato niya ito. Dahil roon ay nagalit si Gan at sinabihan na minahal niya lang daw ito dahil siya ang nagbabayad ng kanyang tuition. At sinabihang hindi sila mag-asawa at huwag nitong isiping may mga anak sila dahil hindi raw iyon mangyayari. At pag-graduate nila ay hindi na niya ito kilala at sabay iniwan si Busaba na nakaupo sa sahig. At habang hinahanap ni Gan ang kanyang phone, ay bigla siyang sinaksak ni Busaba at desidido na ito na tsugiin si Gan. Ngunit napigilan siya ng kanyang coach at ng mga teammates ni Gan at nang nalaman ito ng principal ay pinaalam nito kay Busaba na expelled na siya sa kanilang paaralan dahil sa tangkang pagpatay nito kay Gan, kaya't agarang nagmakaawa si Busaba sa principal, ngunit buo na ang desisyon ng institusyon na tanggalin siya. Kinahapunan nakita ng janitor si Busaba na wala ng buhay at nangunguhulugan na nagpakamatay ito, at habang pinapanood nila Jin ang CCTV footage sa cellphone ay bigla itong kinuha ng isa nilang kaklase, at habang nagdadasal ang mga monghe kasama ang mga estudyante para sa kaluluwa ni Busaba ay may isang mangkukulam ang tumatawag sa kaluluwa ni Busaba. Dahil roon ay nakaramdam ang mga ito ng nakakatakot sa burol ni Busaba, at di nagtagal ay nakarinig sila ng umiiyak na babae na kaboses nito at biglang nawala ang kuryente kaya't natakot ang lahat sa lakas ng iyak ng babae, at ilang saglit lang ay nalaglag ang kabaong ni Busaba dahilan upang lumabas ang katawan nito sa harapan ni Jin. Habang nakatitig siya kay Busaba ay bigla na lang dumilat ang dalawang mata nito dahilan upang mapasigaw ito sa takot. Dahil sa nangyari ay hindi makatulog si Jin dahil sa kanyang nasaksihan na nakakakilabot, at nang nakatulog na ang mga ito ay nagising si Orn at tila napansin ang Silya na gumalaw mag-isa at tumapat sa kanya, at nang tumingala ito ay nakita niya si Busaba na nag-aagaw buhay, kaya't napasigaw si Orn habang ginigising siya ng mga kaibigan dahil binabangungot lang pala ito. Kinabukasan ay natagpuan ng mga kalat ng mangkukulam sa gym ng paaralan. Inakala ng guard na ang janitress ang may kagagawa ng kalat na ito, ngunit itinanggi ito ng janitress at sinabing magre-resign na lang siya kung ipapalinis pa ito sa kanya. At nang dumating ang magkakaibigan ay agaran ng mga itong tinanong sa janitor kung ano ang kalat sa sahig, kaya't sinabi nito na ito ay galing sa mangkukulam at may tinawag siyang espiritu, at dahil sa sobrang pagkasunog ng mga kalat sa sahig ay marahil matagumpay nitong napabalik ang tinawag nitong kaluluwa. Kalaunan ng mag-ensayo, ang team para sa kanilang paparating na laban ay biglang nakita niya si Busaba sa itaas ng gym at sabay nahulog ito kung saan naiwan ang ulo nito at dahang-dahan lumalapit ang katawan nito kay Ya, at nang papalapit na ito sa kanya ay biglang sumugod ang ulo ni Busaba kasabay ng bola at kaya tinamaan ito. Habang tinatawag siya ni Jin ay bigla niya itong sinakal at tila nawawala sa sarili, at nang nasa CR na ang mga ito ay pilit sinasabi niya na hindi siya namamalikmata, at ikapa nito totoong nakita niya si Busaba na wala itong ulo, hanggang sa sinabi ng janitress sa kanila na sa mga unang 2 araw ng pagkamatay ni Busaba ay hindi sila nito patatahimikin, at sabi pa nito sa kanila na umpisa na ng pag-atake sa kanila ni Busaba, ngunit iginiit ni Jin na hindi totoo ang mga nangyayari sa kanila, hanggang sa makita nila ang janitress na sumampa sa alababo kung saan pinag-uuntog nito ang kanyang ulo sa salamin at iginuhit gamit ang kanyang dugo ang salitang mamatay kayong lahat. Dahil sa nakita ay labis nang natakot ang mga ito, at nang nawala ang ilaw ay ginamit nila ang flashlight ng phone, at nang inilawan nila ang paligid ay nahagilap ng flashlight ang janitress na nakatungtong sa CR, ngunit nang binalikan nila ito ay bigla na lang itong naglaho hanggang sa bigla na lang itong sumulpot sa harapan nila, at agarang sinakal si Jin kaya't pinagtulungan ng magkakaibigan na awatin ng janitress. At nang nabitawan nito si Jin ay muli itong nagpakita sa kanila dala ang basag na salamin upang ipangtarak sa mga ito. Subalit ilang saglit lang nang nabuksan ni Gan ang pinto ng CR ay agara na ring nabuksan ang ilaw, at sabay nagising ang janitress na takot dahil sa kanyang mga sugat sa noo at hindi alam kung anong nangyari. Dahil sa nangyari ay agad itong idinala sa hospital, habang nagpunta naman sila Jin sa isang shaman at sinabi na mayroong gumising sa kaluluwa ng kanilang classmate, kaya tinanong sila ng shaman kung ano ang ginawa nila rito at bakit grabe ang paghihiganti ng multo sa kanila.
Sumagot siya at sinabing wala silang ginawang masama rito at sadyang masamang tao lang talaga si Busaba noong ito ay nabubuhay pa at nagtanong rin si Jin kung ano ang solusyon para matigil na ang kaluluwa ni Busaba. Kaya tagarang kinuha ng shaman ang isang kutsilyo, ngunit ilang saglit lang ay sinaksak nito ang kanyang sarili dahilan upang agaran siyang pinigilan ng kanyang mga tauhan at nang mabitawan na nito ang kutsilyo ay sinabi nito kina Jin na hanapin nila ang mangkukulam at sirain ang gamit nito at buhusan ng maruming tubig o di kaya'y patayin ang mismong mangkukulam at kailangan nilang gawin yun sa loob ng 3 araw at kung hindi, lahat sila ay mamamatay at agarang ibinigay ang dato puti ni Aling Dionisia. Kinabukasan ay nagpunta si Jin sa room ni Busaba upang maghanap ng ibang kahina-hinalang gamit nito at dito nakita niya ang isang tablet at sinubukan niyang buksan ito. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga message sa tablet nito ay biglang nagpakita sa kanyang anino sa kwarto ni Busaba at dahil sa takot nito ay muntikan na niyang masaksak ang janitor na naglilinis ng kwarto. Samantala habang nag-exam ang mga ito ay laking gulat ng mga estudyante nang bigla dumating si Busaba at sinabi sa guro na hindi pa niya nakukuha ang exam paper niya at sabay nagsingtakbuhan ang mga classmate nito dahil sa takot. Dahil sa nasaksihan nila Jin ay pinuntahan ng mga ito ang bahay nila Busaba ngunit tila nakasarado ito kaya't sinira ni Gan ang bintana para dun dumaan ngunit nang makapasok ang mga ito ay bumungad sa kanila ang kakaibang mga kagamitan na nakadisplay sa kanilang pamamahay kaya't sinira nila ang mga ito sa pag-aakalang ito ang ginamit ng mangkukulam upang buhayin si Busaba at dahil sa ingay ay buglang lumabas ang ama ni Busaba kung saan may dala itong kutsilyo at nang ito ay papalapit na sa kanila ay binuhusan nila ito ng maruming tubig kaya't nandiri ito sabay tumakbo paakyat ng bahay at nang sundan nila ito ay nakita nila ito na nakadaan sa bintana ngunit sa kasamaang palad ay nahulog ito sa matulis na bakal at agarang namatay. Habang nasa hospital ang shaman ay binisita siya nila Gan at Jin upang ipakita ang nakuha nilang cursed doll sa bahay nila Busaba. Dahil sa nakuhang gamit ng mga ito ay isasagawa ng tauhan ng shaman ang ritual para itaboy ang multo ni Busaba at pagkatapos ay tinanong ni Gan sa mga ito kung tapos na ba ang sumpa sa kanilang magkakaibigan ngunit sinabihan sila nito na kailangan pa nilang ipagdasal ang kaluluwa ni Busaba upang hindi na maghasik ng lagim. At habang papauwi sila Gan at Jin ay ikwinento nito ang patungkol kay Busaba at sinabi na masamang tao ang ama ni Busaba at adik ito sa marijuana for short, isa itong bangag. At nang iwanan siya ng asawa ay ibinenta nito ang kanilang bahay kaya't mag-isang itinaguyod ni Busaba ang kanyang sarili at ginawa ang lahat upang makapag-aral. Ngunit ilang saglit lang ay napansin ni Jin ang ibinibenta ng isang lalaki kung saan kaparehas ng mga ito ang nakuha nilang kagamitan sa bahay nila Busaba at lumalabas na pantaboy lang pala ito sa masasamang espiritu at hindi gamit sa pangkukulam. At makikita na kontrolado na pala ni Busaba ang shaman upang magsinungaling kina Jin na tama ang kanilang nakuhang gamit samantala habang hinihintay ni Gan si Jin sa kanyang sasakyan ay nakatanggap siya ng tawag at tinatanong kung paano namatay si Busaba at nang lumingon si Gan sa kanyang likuran ay nakita ang multo nito. Kaya't agaran itong tinangkang lumabas ng kotse. Ngunit nakalak ito hanggang sa mahigpit na hinawakan ni Busaba ang ulo ni Gan at sabay pinaandar ng mabilis ang sasakyan at sabay ibinangga sa pader. At nang makita ito ni Jin ay sabay nitong hinampas ng bakal ang salamin ng sasakyan upang iligtas si Gan. Ngunit biglang nahulog ang mga bakal na nasa itaas dahilan upang matumba si Jin at muling pinaandar ni Busaba ang sasakyan paatras habang hawak si Gan at dun sumabit ang ulo ng binata. Dahil sa nangyari kay Gan ay muli niyang binalikan ang shaman sa hospital. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na itong buhay at dito nakita niya ang maliit na kutsilyo ng shaman at sabay kinuha ito at nagmamadaling umalis. Samantala habang patulog na siya ay may bumato sa kanya mula sa bintana at nang tingnan niya ito ay nakita niya si Busaba sa labas nila kaya't natakot ito at ilang saglit lang ay sinubukang niyang i-video si Busaba ngunit naglaho na ito sa kanyang kinatatayuan hanggang sa biglang bumulaga sa kanyang harapan si Busaba na nakangiti. Dahil sa takot ay napasigaw siya at sabay nahulog ang ballpen sa eksaktong saksakan ng kuryente. At habang ito ay takot na takot, ay nakita niya sa kanilang bintana ang nakasulat na Day 3 kung saan itinuro nito ang saksakan ng kuryente. Kaya't sabay itong sumabog at tumama ang ballpen sa mata niya. Dahil sa nangyari, ay tinawag niya ang kanyang ina habang gumagapang papalabas, kaya't nang marinig nito ang anak, ay mabilis itong umakyat ngunit nang buksan ng kanyang ina. Ang pinto ay nasa likod pala nito siya, dahilan upang lalo pang bumaon ang ballpen sa kanyang ulo at agarang namatay. Habang makikita naman sila Hong at Orn sa court, kung saan namatay si Busaba at sinabi ni Hong na marunong siyang tumaboy ng mga multo. Samantala, habang naghahagilap si Jin sa bahay ni Busaba, ay nakita niya ang resibo ng pagrenta ng bahay ng tatay nito at napag-alamang si Hong pala ang may pakana ng lahat.
Balik ang eksena kina Hong, kung saan sinabi nito kay Orn na humingi siya ng tawad kay Busaba dahil sa takot ni Orn ay chinat niya agad ang mga kaibigan nito. Ngunit giit ni Hong na hindi na sila darating dahil patay na ang mga ito at sila lang dalawa na lang ang natira. Binigyan ni Hong si Orn ng isang matulis na bagay at sinabing mag-alay siya ng dugo kay Busaba at sinabing wala siyang dapat ikatakot dahil wala naman siyang ginawang masama kay Busaba at pagkatapos mag-alay ng dalawa ng dugo ay nakiusap si Hong kay Busaba na makipag-usap sa kanila. Dahil sa takot ni Orn ay humingi ito ng tawad kay Busaba dahil lumalabas na siya, Jin at Gun ang pumatay kay Busaba dahil sinugod nito si Jin at sinabing inagaw niya ang kanyang boyfriend. At nang ma-corner ni Busaba si Jin ay pinagbantaan niya itong papatayin kapag hindi nito sinabi sa kanilang coach na sinet up lang nito si Busaba at sabay pinag-uuntog ni Busaba ang ulo ni Jin sa sahig. At dumating si Gun ay agaran niyang inawat ang mga ito at nagkasagutan. At nang susugurin muli ni Busaba si Jin ay pinatamaan siya ng bola niya dahilan upang matumba ito at habang pinipigilan siya ni Gun at Orn ay biglang umiiyak si Busaba at sinabi sa mga ito na titigilan na sila nito sa kanyang pambubuli. Ngunit nang makawala ito ay agad nitong sinugod si Jin. Ngunit sa kasamaang palad ay aksidenteng naitulak niya ito sa isang bakal at tumama ito sa leeg ni Busaba na agaran niyang ikinamatay. Dahil sa nangyari ay natakot ang mga ito kaya't pinalabas na lang nila na nagpakamatay si Busaba. Kaya naman kumuha sila ng mahabang buhok at pinasuot ito kaya upang magpanggap na siya si Busaba na hagilap ng CCTV na umaakyat sa hagdan gamit ang lubid ay itinali nila ang leeg ni Busaba at isinabit sa ring. Dahil sa pag-amin ni Orn kay Hong ay labis itong nagulat at sinabing sila pala ang pumatay kay Busaba. Kaya't agarang itinali ni Hong sa leeg si Orn sa ring. Sa kaparehong setup ng mga ito kay Busaba kaya't agaran itong namatay at ilang saglit lang ay dumating si Jin sa court. Ngunit nakita nito na wala na si Orn at sabay nitong tinanong si Hong kung bakit niya nagawa ito sa kanilang kaibigan. At batid rin nito na kung bakit di niya pinatahimik ang espiritu ni Busaba dahil rito ay lumabas ang katotohanan na best friend pala ni Hong Ang nambuli kay Jin noong sila ay mga bata pa lamang kung saan aksidenteng napatay ito ni Jin. At lumalabas na gustong-gusto pala ni Hong na nabubuli at sinasaktan kaya ganun na lang ang pagmamahal nito sa mga bully at itinuturing niya itong mga best friend at sabay sinugod ni Jin si Hong gamit ang kanyang kutsilyo. Ngunit naunahan siya ni Hong sa tulong ni Busaba. Subalit na ilipat ni Jin ang kutsilyo nito sa kanyang kaliwang kamay at sabay hiniwa ang leeg ni Hong at sabay sinaksak nito si Busaba. Ngunit bigla itong naglaho at sabay gumapang si Jin papunta kay Hong at tinanong kung nasaan ang ginamit niya para pabalikin si Busaba. Ngunit tila huli na ang lahat dahil nakapasok na sa kanyang katawan ang kaluluwa ni Busaba at sinabi ni Hong na muling magbabalik si Busaba. Kukunin niya ang katawan ni Jin. Kinabukasan habang kausap ni Jin ang ina sa telepono at sinabi nitong hindi na niya kailangang pumunta sa kanya dahil okay na ang lahat. Kaya't inutusan niya si Hong na punasan ang kanyang maduming sapatos at mapag-aalaman na nabuhay si Busaba sa katawan ni Jin. Nagustuhan niyo ba ang ating movie recap? Kung ganun ay huwag niyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe para sa susunod pa nating mga videos. Maraming salamat sa panonood.